Ni-raid po mga kababayan ng CIDJ, no? CIDJ ang hideout ni Bato de la Rosa, kababayan. Ha? Ni-raid po ng CIDJ ang hideout ni Bato de la Rosa na nakabase sa Pampanga, no? At ito nga, pinakamasaklap pa diyan mga kababayan, according sa CIDJ ay nakatakas itong si Bato. Ngunit ang mas pinakamasaklap pa diyan ay ang nagmamay-ari ng hideout or pinagtataguan ni Bato, mga kababayan, ay ang tiyuhin ni Robin Padilla. Patay ka diha. So ngayon mga kababayan, mukhang dubli-dubli yata yung magiging kasalanan ni Robin, no? Yung magiging kaso ni Robin Padilla, mga kababayan, mukhang dubli-dubli yata to, no? Patong-patong yata, mga kababayan. Kasi itong hideout ni Bato sa Pampanga, mga kababayan, na sinalakay ng CIDG kaninang umaga ay tawag dito, pagmamay-ari ng tiyuhin ni Binoy. Na patay ka din ha. So ngayon, eto na mga kababayan, no, pakinggan natin yung balita sa mga hindi po nakakapanood at mga nakapanood na, ay eto po yun, mga kababayan. So wait lang ha. Ito. Ito po mga kababayan, CIDJ. Yan, nasaan na ba yun? Wala si Bato. Halaka. Ayan tuloy, nabahing tuloy ako. Nakita ko kasi ang kintab kasi ng noo ni Bato. Ito po mga kababayan, no? Volume natin. Lakasan natin. Ayan. May ads lang po. Authorities sprayed a house in Pampanga where fugitive Senator Bato de la Rosa is believed to be hiding. Police said, owned by an uncle of Senator. Patay. Update lang kay Mike Corazon, balibago ang gamay kawan. Nandito tayo sa Balibago, Angeles City, Pampanga, saan sinalakay ng CIDG. Kanina ang pinagkinalakan ay pinagkuhan ni Senator Bato de la Rosa. Pasado alas 6 ng umaga, pasukin ng CIDG ang bahay na pagmamayari umano ng tiyuhin ni Senator Robin Padilla na si Virgilio Lacay Carino. Ayon sa barangay chairman Balibago, Joseph Ponce, sinabi sa kanya ng CIDG, pinagkinalaan nila ang pick-up na pagmamayari ng Virgilio ang nilipas de la Rosa. Tumakas ito sa Senado noong madaling araw, May 14. Ayan na, mga kababayan. Ito na ngayon, mukhang ito, mga kababayan, according sa investigation nga ng CIDG kasi, di ba sinakay siya ni Robin galing sa Senado. Tapos, nung bumaba ito sa Makati, sabi nga ni Robin, iniwan niya daw sa Makati, pero hindi pala. Bago niya ito iniwan, ay nilipat ito sa isang pick-up. Kung naalala ninyo mga kababayan, yung sinakyan ni Robin at ni Bato galing sa Senado ay SUV po yun. No, parang Toyota Fortuner yata. SUV po yun. So, pag sinabi nating SUV, mga kababayan, no, pag sinabi nating Fortuner, sarado po yun. Buong sasakyan, may bubong. Pag sinabi nating pick-up, no, yung likod ng sasakyan, walang bubong. Which is katulad ng Raptor, Navara, Toyota GRS, Toyota RS, Toyota GR, ganyan-ganyan. Basta pick-up. Sa madaling salita, mga kababayan. Yung mga pick-up, yung mga walang bubong sa likod. Yung pambundok. So, according dito, mga kababayan, noong itinakas ni Robin Padilla si Bato galing sa Senado, sakay ito sa isang puting SUV na nakita nyo naman sa video, no, nang inilabas dito sa media, sa balita. Yung SUV lumabas ay inamin ni Robin na sa kanya. At sabi pa nga niya, yan daw ang pinaka-humble na sasakyan sa Senado na hindi daw bulletproof, no, at hindi pang mayaman. Which is, mga kababayan, sa ngayon, kapag may kutsi ka, mayaman ka na eh. Kapag ka may SUV ka, wala na, may kaya ka na yan eh. Sino ba namang tanga-tanga na magkakaroon ng SUV? Ano unahin mo? SUV o bahay?
Siyempre, unahin mo bahay. Oh. So, pag may bahay ka na, may sasakyan ka na, ibig sabihin, nakakaluwag-luwag ka na. O, ganun yun. So, hindi natin pwede masabing humble, mga kababayan. No? So, dito po, na-realize ko, mga kababayan, kasi according sa CIDG kasi, yung pick up daw ng tsuhin ni Robin at saka itong bahay, no, itong bahay na to, ay dito daw si Bato nagtatago, no? Tapos nung iniwan daw ito ni Robin sa Makati si Bato, lumipat sa isang pick up mula sa SUV. O so, sabihin natin Fortuner, Toyota Fortuner. Oo, tapos nung bumaba sa Makati, lumipat sa pick up. Continue. Ngunit walang nakitang pick-up na sasakyan ng CID. Nang magpunta sila ngayon sa Mhm. ayon din kay Ponce, nagpaalam sa kanya noong nakaraang na mananatili muna ito. Na. Pinirma naman sa lupang tenant sa na ang nagmamayari. May agamat natutunan si Bato, naging operasyon. Ay, anong reaksyon yan? Pinakakuha Kanina nakapanayam natin yung tenant bahay. Sabi niya, kung sila sa sito ng madaling araw, ay nagulat sila dahil sila inaasahan na Senator Bato dahil hindi naman daw nagagawin yung pinagahan. Like, I understand spontaneous grade for talaga or nag-grade sa tatlong areas, iba't ibang areas sa lang. So, ang update, Ay na-receive nga natin yung mga reports. May ginawang iba't ibang grades sa Metro Manila. Pero nanatiling ko ang bibig pati ang CID tungkol sa mga ito. Maging si Secretary CILG John rin ng dokumento tungkol sa ito. maraming salamat, Mike, na po ay wala. The wife of Senator Ron Bato de la Rosa is now under martial law after a search warrant or a search was conducted of associate. The post on Facebook de la Rosa from legal experts. If anybody can just conduct a search, if anyone for warrant. Earlier, Tony Abisha Cabanba, who is closely associated with the La Rosa CIDG office, searched her place this morning, even without warrant. And she allowed the search, but found the authorities Ganito po kasi mga kababayan. Yung asawa kasi ni Bato, sabi, hindi ba daw martial law na nangyari ngayon sa bansa? Kasi paano daw nangyari na nag-search daw ang otoridad na wala man lang daw warrant? Kasi ganito po yan mga kababayan, wala pong martial. Diyos ko naman, pag sinabi ba agad na nag-search, or tawag dito, nag-operation, no, na i-check ang isang bahay, martial law ba agad? Natural, kaya po na chinek, kaya po ginanyan kasi nga may nagtatago. At ganito po mga kababayan, no? Sa side kasi ni Bato, huwag kasi kayo magpa-feeling victim. Kayo po yung pumatay, kayo po yung maraming pinatay, kayo po yung kriminal, tapos ngayon kayo na yung biktima, nangyari. Una, pangalawa, pangatlo, pang-apat, si Bato de la Rosa, tumakas. So, kahit po yan, walang search warrant, no? Dapat nga kay Bato, shoot to kill yan eh. Diba? Sa totoo lang mga kababayan, ganito po yan mga kababayan. Dapat nga kay Bato, hindi na yan bini-VIP. Sobra na sa ano yung ginawa kay Bato, due process mga kababayan. Wala pong nangyayaring martial law. Uy, grabe naman kayo magpakalat ng fake news. Paano nangyaring martial law? Paano nangyari na nagkakaroon ng martial law? Wala pong martial law kasi bakit? Kung mayroong martial law, do you think si Bato makatakas pa yan? Diba? Do you think si Robin? Do you think yung mga DDS na mahilig gumawa ng fake news,
Makakapag-fake news pa yan kung may martial law? Wala. At do you think makakalagala pa kayo ng 10 oras ng gabi? Di ba? Mm. Kaya sa totoo lang, mga kababayan, wala pong martial law nangyayari. Ang aminin nyo po at itatak nyo sa mga kukuti ninyo, si Bato de la Rosa pugante. Kaya nga anytime, no, once na binasahan na sana siya ng warrant, at kung hindi siya tumakas, hindi na po kailangan ng search warrant yan. Anytime, kahit saan pwede siya. Pwede nga tayong mga mga Pilipino ang maghanap kay Bato at mag-aaresto kay Bato eh. Ha? Sa ngayon mga kababayan, sa sitwasyon ni Bato, kahit tayong ordinaryong Pilipino, pwede tayong mag-aresto kay Bato. Ang tawag doon citizen's arrest. Ha? Kasi si Bato po ay puganti na. Hindi naman po si Bato, mga kababayan, hindi po si Bato sabi na kakalabas lang ng warrant, matagal nang may warrant at tinanggap na ng Korte ng Pilipinas, sinang-ayunan na ng Korte ng Pilipinas at binasura na ang hiling ni Batong TRO. Sa madaling salita, hindi na po kailangang ibibibaby yan. Kataba-taba niyan, kalaki-laking tao niyan, kadamu-damu lang yan, bibibibihin mo pa. Kaya, kahit sino pwedeng mag-aresto kay Bato, maskin ikaw, ako, sila, tayo. Ang tawag dyan, citizen's arrest. Bakit? Si Bato po ay pugante, 150%. Ha? Sa madaling salita, kriminal. Bakit ko nasabi? Idiniklara na yan na puganti eh. Sinabi na ng Supreme Court, sinabi na ng DOJ, sinabi na ng Solicitor General. Sa madaling salita, puganti po si Bato. Kaya nga, hindi po yan kailangan ng search warrant na ano, kung saan siya naglagi, saan siya na dikit, saan siya dumaan, dapat lang interviewin, tanungin. Diba? Kasi nagtago siya. Diniklara na po si Batong pugante. Huwag nyo na pong pagtakpan. Ganun lang. Oh. Kaya nga 'di ba? Kailangan pa ba ng search warrant para si Bato ay hulihin? Kung po pwede nga lang, kung alam lang ng netizen yan, kahit ikaw netizen, pwede mong ituro yan eh. 'Di ba? Mga kababayan, tama ba ako o hindi? Once na ideklara kang pugante, kahit sino pwedeng mag-aresto sa'yo, kahit nga kung halimbawa nasa napadpad siya sa isang barangay o sa isang lugar at nakita siya doon, pwede siyang hulihin ng mga, ng sibilyan, pwede siyang hulihin ng mga Pilipino ng mga regular, ordinaryong Pilipino, pwede siya doong itali, pwede siyang dumugin, no? Pagtulungan, itali, igapos. Ganun. Diba? Diyos ko, sobra pa sa due process. Pinagtakpan na ng Senado, diba? Kita nyo mga kababayan, pinagtakpan na ng Senado. Kaya, tapos, magpi-feeling victim, pagkatapos ng ginawa ni Bato, Diyos mio marimar. Diba? Oo, Ma'am G. Macarais, there is a reward for even his relative to teach him. Diba? O, sabi ni Sir Arnel Estraila, Bato's warrant was rushed to the ICC, so Conti said to slap the warrant. Yeah? Oo, F Bato because BBM get left General Torre. Ayan, just put Robin in jail. Change for Bato. Ipagpalit si Robin. Diba? Diba, Mami J? Oo, tayo mismo, mga ordinaryong Pilipino, pwede tayo ang mag-aresto kay Bato. Kung sakali man, ito sa mga nanonood sa akin ngayon, hindi ako abogado, pero according sa aking pagkakarinig at pagkakaalam, sa sinasabi ng korte, pwede kayo, ikaw, ako, sila, tayo, mag-aresto kay Bato. Ang tawag doon, citizen's arrest. Kasi po, mga kababayan, si Bato po ay pugante, nagtago, tumakas. Kung sakali man nakita nyo si Bato dyan sa singit-singit, sa daan-daan, sa iskinita, sa kalye, sa kanal o sa ilalim ng estero, pwede nyo pong hulihin. Pwede kayong magtawag ng barangay, pwede kayong magtawag ng barangay tanod, pwede nyo siyang dakpin, gapusin. Sa madaling salita, mga kababayan. Ganun po yun. Sabi ni Ma'am Clarita, mahirap daw. Bakit? Mahirap kasi nakakatakot, natakot ang tao. Hindi. Ma'am Clarita R,
Kung sakali man si Bato, no, makita ninyo diyan naglalakad-lakad, tapos may dalang armas, no, magtawag na agad kayo ng pulis. Kung nakita nyo naman siya walang bitbit, pwede nyo siyang hagisan ng lambat, ya? Pwede nyo lagyan ng balde ang kanyang ulo o di kaya sako, tapos igapos ninyo. Ang tawag doon, citizen's arrest. Yeah, oo, hindi mo na kailangan search warrant ka pang nalalaman. Meron na siyang warrant of arrest tumakas lang diniklara na ng korte yan na pugante, tapos kailangan pa search warrant, pag-undang mo diya, pag-ilong mo diya, papasagad, binugo man mo. Pugante na yan diniklara na ng korte yan, diniklara na ng batas na pugante yan. Kahit sino pwedeng maguli yan kung makita ko nga lang dito sa daan yan, hampasin ko bakal ulo niyan kung dito lang sa amin napadpad yan, pwede kong hampasin ng bakal yan. Pwede mong paluin ng 2x2 yan para pag nahimatay, ayun, aresto. Kahit sino, mga kababayan, kung nakita mo dyan na may dalang baril yan, nakatalikod, hampasin mo diretso bakal. Kaysa naman sa matamaan ka pa ng baril. Diba? Ganun yun, mga kababayan. So, ayun nga, mga kababayan, ni-read ang lungga or hideout ni Bato na pinagtataguan sa Pampanga, nakatakas. Siguro, alam nyo naman mga kababayan, mahirap kasi din itong si Bato kasi syempre may mga intelligence ito Syempre naririnig ni Bato yan. Nalalaman ni Bato yan na pag sinabi, ngayon, Bato, tumakbo ka na ngayon, sir. Bakit? Pupunta na dyan. Mahirap yung ganyan Kaya, sa totoo lang mga kababayan, dapat kasi dito, NBI talaga. Kasi mahirap mga kababayan kasi si Bato is dating pulis yan. Maraming connect yan maraming connection yan, Mama Jorda, hello po. Kaya nga, sa totoo lang, kapag itong otoridad na huhuli, may mga kaibigan, Diyos ko, kahit sa NBI, may kaibigan si Bato dyan, kahit sa CIDJ, sa military, sa sundalo, lahat mga kababayan, may mga kaibigan si Bato dyan, naging PMEer yan So, sa madaling salita mga kababayan, kailangan talaga kay Bato, tumulong tayo. Tumulong tayong tao kasi kung iasa natin sa otoridad, malakas ang kapit ni Bato, mga kababayan, senador yan Kaya nga sabi ni Boying Rimulya, mahirap din magsampa ng kaso sa mga politiko na may mga kapangyarihan, may mga power, kasi nga alam nila kung paano lusutan. Kasi matagal na yung mga yan May mga posisyon yan, may mga pera yan, may mga kapangyarihan yan, kaya nilang paggalawin. May mga koneksyonis yan. So, yun nga mga kababayan, noong iniread ito sa Pampanga, sa takas, mayroon sigurong nagbigay ng alarm. Baka, Senador, takas ka na dyan. Bakit? Diyan na pupunta, hulihin ka na. Kung si Montolpo nga may Tweety Bird Diba? Kung tayo nga, meron tayong mga alitap-tap. Kung si Jesus Palsis nga, merong Tweety Bird, di ba? Tayo nga, may alitap-tap. Bato pa kaya? Ganun yun, mga kababayan. At, ito ang masaklap dyan, mga kababayan. Doon na nga tayo sa salitang hideout ni Bato, ni Reid. Ang problema ngayon, mga kababayan, yung hideout natin, pinagtataguan ni Bato, ay pagmamay-ari ng tiyuhin ni Robin Padilla. Yan ang kababayan. Yan ang mahirap. Yan ang mahirap. Kasi, naku, kababayan. Tiyuhin ni Robin, mga kababayan, ang nagmamay-ari ng hideout. Ito, ulitin ko Ay, nandito tayo sa Balibago, ang kung saan sinalakay Bato de la Rosa. Pasado alas 6 ng CID, ang bahay pagmamayari ng si Senator Robin Padilla. Pagmamay-ari ng tiyuhin ni Senator Robin Padilla. Bakit ganun, Robin? Dami kaso dito, Robin. Patong-patong. So, dahil dyan, mga kababayan, speaking